Good morning mga kabahay, this is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker at nandito po tayo ngayon sa Eco Verde Homes, Lipa, Batangas po. Ang project po na to ay located sa Barangay Pinagkawitan, Lipa City, Batangas. Ang pinaka-landmark po nito ay Pinagkawitan Elementary School and Pinagkawitan Integrated High School po, which is along Lipa Tiaong Road lang po siya. So, ang project po na to ay all townhouse units po ang binebenta dito. Tapos, lahat po ng units ay 3 bedrooms regardless kung end unit man yan, corner, or inner unit. So, yung nakikita nyo po sa bandang right side ay end unit po yan. Pero ang i-feature po natin na unit ngayon ay yung mga inner unit po, which is yung unit po na to. Ang bahay po na to, yung inner unit po natin, ay ang floor area niya po ay 68 square meters po. Tapos ang lot area niya naman ay 44 square meters. So, kung ano yung nakikita nyo mismo sa bahay po na ito po mismo ang actual turnover, except po yung landscape natin. Pero yung pinakadaanan po ng sasakyan, for example, this one, yan ay kasama na po yan, yung pinakadaanan ng gulong. And then, yung pinaka-steps po natin, papasok ng pintuan. So, ayan. Big sabihin, ay kasama na po yung, meron na po siyang garahe, and then meron na po siyang gate and fence na kasama once na ito turn over po sa inyo. Then, mapapansin nyo naman, pagkapasok po natin ay kasyang-kasya po sa garahe yung mga sedan and SUV na sasakyan just like Montero, MU-X, Nissan Terra, or Fortuner, or Everest po. So wala tayong magiging problema and mataas din naman po yung ating vertical clearance, no? So mapapansin nyo, yung ating mga ilaw, hindi na po tayo gumagamit ng mga bulb, no? So ang gamit na po natin ay mga LED lights na po. So, ganyan din po yun once na ito turn over. So, tara po, pasok tayo sa loob ng bahay. So, yung ating door po ay steel po siya, no? Kaya matibay po yan. Yan. So, kung ano po yung nakikita nyo ngayon dito sa loob ng bahay, ay actual turnover po ito, no? So, yung tiles, yung wall finishes, tapos yung sa kitchen ay ganyan na ganyan po ang pinaka-turnover. Yan, so napakaganda, napakalinis, no? So kung naghahanap kayo ng bahay na mura, affordable, mababa lang yung required na down payment, ay ito po yung isa sa mga project na maire-recommend ko po sa inyo. Aside sa napaka-accessible ng location, ay mura ang bahay, pero maganda ang turnover. So, ito po yung sa kitchen niya, no? Yan. So, pwede pa kayong actually magdagdag ng ilalagay dito. For example, this one. Pwede kayong maglagay ng something dyan, no? Actually, pwedeng mga built-in cabinets. And then, yung TV nyo po, i-wall hang nyo na lang po siya dito para mas ma-maximize yung space para cabinets lahat dito sa baba na part ng hagdanan. So, ito naman yung ating drainage or service area dito sa likod na part ng bahay. May drainage na po rito. Ito nakakonect po sa drainage yan. And then, yung mga ano niya naman, halimbawa maglalagay kayo dito ng mga washing, ay meron na po siyang mga nakaabang na saksakan dito sa likod ng bahay. So, ito na yung pinaka-service area niya, no? So, maganda dito, ipapa-ano nyo na lang siya, papa-enclose nyo na lang yung part sa likod kasi open po siya once na ito turn over po. And then, ito naman yung ating CR. So, 3 bedroom siya, no? Lahat ng bedroom nasa taas. And then, yung CR po ay 2. Isa sa baba, isa sa taas. So, ito po yung CR natin sa ground floor. Ayan. Yung shower po ay nandito na sa likod ng pintuan. Ayan po.
yung shower natin. Ayan. So, balik tayo. So, mapapansin nyo, yung ating bintana ay talaga namang napakalaki, no? So, in terms of natural lights po, talagang hindi siya nabablock. So, makakatipid po kayo sa kuryente kasi kahit na patayin natin yung ilaw ay maliwanag pa rin. Try kong patayin, lahat ng ilaw sa baba. So, kung wala ba siyang, kung hindi ba madilim. Ayan, nakapatay po lahat ng ilaw dito sa baba. Pero tingnan nyo, halos walang pinagkaiba, no? Doon sa kanina ng pagpasok natin dahil po yun dito sa bintana na yun. So, on ko po ulit yung ilaw. Ayan, on ko po ulit. Ayan, so, mas maliwanag na ang konti. So, let's go naman dito sa hagdanan na part. Yung ating hagdanan po, sorry, yung ating hagdanan po ay buhos po ito, no? Or semento po ito mula dito sa pinakababa hanggang sa second floor po. Yung ibang mga developer po kasi na nasa ganitong category, usual po, ang 4 steps po, yun lang po yung semento or buhos. The rest po ay kahoy na po yan or di kaya bakal. So ito, sigurado kayong magtatagal yung ganitong klase ng hagdan at hindi siya kakalawangin, no? Ito naman, yung portion po na to na parang wood style ay tubular po ito, no? Kinulayan lang po siya ng matchy-matchy dito sa po, sa ating mga stairs na steps po. So yung ating hagdanan naman ay hindi siya tulad ng iba na napakakipot kapag umakyat, no? So expect natin na kapag nag-akyat tayo ng gamit dito ay hindi kayo mahirapan kasi maluwag po siya, hindi makipot. Tapos may handrails po siya dito sa gilid, no? Kaya kung meron kayong mga kasamang matanda na or may edad na, ay meron silang support kapag aakyat sa second floor. Then, ang kagandahan sa bahay po na to or sa townhouse po na to ay pagkaakyat niya ay meron pa tayong space, no? So, pwede pang extension siya ng living area mula sa ground floor. So, pwedeng maglagay ng maliit na sofa dito, sofa bed or upuan. Then, dito may mga saksakan. So, pwedeng maglagay ng computer dito. Tapos, meron namang bintana dyan so makakapasok pa rin yung hangin. Yan. So, ito yung second na CR dito naman sa second floor. Ayan. So, ito yung bintana, no? So, yan yung nasa likod na part na service area. And then, second na maganda po dito ay meron siyang hallway papunta sa lahat ng kwarto sa second floor. Yan. Di ba? So, pagka sa iba kasi, pagkaakyat nyo ng hagdanan ay mga kwarto na agad. So, hindi kayo makagalaw ng maayos sa second floor. Ito ay pwede pa kayong magtambay, no? Tapos, meron ka pa ring space, no? So, hindi siya masikip tingnan. Tapos, yung ceiling naman natin ay mataas pa, no? So, pwede nyo pang i-design yung kanyang ceiling dito sa labas, sa may hallway, at the same time sa mga kwarto po. So, dito naman tayo sa kwarto. So, ang tatlong kwarto ay nandito po sa second floor, no? Ito yung first na bedroom. Meron siyang sariling bintana. And malaki rin yung kanyang bintana. So, ang ceiling din niya ay mataas, no? Then, ito yung ating second bedroom. So, maluwag din yung bedroom na to. So, pwede kayong mag-double bed. Maluwag at saka malaki yung bintana din. Then, mataas din yung ceiling. Then, ito yung last na bedroom, no? Ayan. So, again, malaki yung bintana and mataas rin yung kanyang ceiling. Lahat ng ilaw na gamit po natin dito ay LED lights na rin. And ang kagandahan po dito, yung ating flooring po ay hindi na po siya
vinyl. So tiles po talaga yung flooring na ginamit natin dito na mukha lang siyang wood, no? So maganda siya kasi ang tiles kasi hindi siya kahit na nababasa siya, na-stuck yung tubig, ay hindi siya agad-agad na nasisira or nangangamoy, no? So yun ang kagandahan niyan. So sa halagang 71,000 ay meron na po kayong bahay na modern, complete turnover, and higit sa lahat, 3 bedrooms na. So kung meron kang family na 5 to 6 na number ng family nyo, ay pwedeng-pwede po dito sa bahay na to. So, if ever na meron kayong question regarding po sa bahay na to, ay mag-message lamang po kayo sa akin. Ilalagay ko, by the way, yung pinaka-computation ng bahay na to as of this moment para po mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung magiging total down payment na kailangan kong ilabas para makakuha ng unit na to. Bali po, hindi nyo naman kailangan na maglabas na malaking pera kasi usual, no? Yung iba ay maglalabas ng 100,000 mahigit para makakuha ng ganitong bahay. Dito po, the usual po ay naglalaro lang yan ng between 70,000 to 90,000 yung ating down payment, no? So, kaya po napakababa lang, tapos payable pa siya ng 6 months. Kaya more or less nasa 11,833 lang po. Pero i-wait ko lang din yung pinaka-updated na computation natin para in case na may changes po ay yun ang gagamitin nating or i-attach ko po dito na computation. So yung mga bahay po dito, yan po yun. Actually maglalagay din naman ako ng drone shots, no, para makita nyo po doon. Pero yan na yung mga constructed na mga townhouse units po ngayon. Yan, napakarami na po niyan. Imagine nyo, nag-start po kami dito magbenta ng kalagitnaan ng February 2024. So magwa 1 year na and talaga namang napakarami na pong nakatayong bahay po dito. So ibig sabihin, in terms of commitment sa turnover ng mga houses sa clients namin, ay wala po kaming nagiging problema. Ayan. So, kumbaga, mabilis po mag-construct. Makikita nyo po agad yung mga bahay na pinaghirapan yung bayaran po. So, try ko makakuha ng check natin dito. Ito pala yung entrance. Ito yung ating entrance, no? Yan, kakatapos lang actually nito. And then, yung ating amenity area ay dito lang. Dito po siya. Yung malaking block po na yan. Kita rin naman siya sa drone, no? So, lalagay ko na lang po dito. Doon sa drone yung pinaka amenity area natin. Ito po ay hindi pa for sale, ano? Hindi pa po for sale yung mga yan. Yung mga units na yan. And then yung mga units po na to ay mga premium units po. Ayan. Ito yung mga premium units po natin ito. Tapos yun yung mga townhouse natin. Yan, yung mga yun, magkakadikit. Hanggang likod na po. Ang mga available po natin ay nasa likod na po ng Block 14. Ayan. So, ang ina-highlight lang po natin na unit ngayon sa inyo ay yung sa inner po, gawa ng yun lang po yung meron tayong available sa ngayon. Mahirap kasi na i-discuss ko po sa inyo lahat ng mga units natin tapos mag-expect kayo na merong ganong unit. Wala po talaga. So, yan po. That's it for the inner townhouse unit dito sa Ecoverde Lipa. Ayan, medyo na familiarize na kayo regarding sa model house natin ng
inner townhouse po natin na 3 bedrooms dito sa Ecoverde Lipa. Ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo yung mga naunang units po na kinonstruct po dito sa Ecoverde Lipa. Bali, ito po ay nasa area ng Block 5, no? Kasi ito po yung unang binuksan. Lahat po ng units dito sa Block 5 po ay nakatayo na. And nearby area sa Block 5 din ay nakatayo na rin. Lahat po ng mga nakatayong houses po dito ay meron na pong may-ari, no? Kumbaga, yung iba dito ay nag-i-inspection na. Yung iba ay kaka-loan approve pa lang. Ito po yung sample actual na turnover ng inner unit po. So meron siyang steps, no, nakasemento na, and then yung daanan ng gulong ng sasakyan ay nakasemento na rin. And then pansin nyo, ang kalsada po natin ay napakaluwag. So kapag maglabas ng sasakyan ay hindi kayo mahihirapan, no. Sa ating provision ng parking para sa sasakyan po ay kasyang-kasya naman po yung sedan and SUV na sasakyan. So napakaganda tingnan ng ating mga townhouse units, no. So, hindi nakakasawa, gawa ng modern yung kanyang design. And ang maganda pa dito, hindi nyo kailangan maglabas ng 150,000 or 200,000 para makakuha kayo ng unit dito. For as low as 71,000 down payment. Tapos, hulugan pa yung babayaran, 6 months to pay po. Kaya po, ang magiging monthly na lang ay 11,833.33. So, ito yung nakikita nyo po ay parehong end unit po ito, no? Inner end po yung tawag dito. So, kapag inner end unit po na townhouse, ay ganito po yung pagitan nilang dalawa. So, pareho po silang 66 square meters ang lot area. Ayan. So, standard po kasi yun sa inner end na unit po. So, kapag inner end unit, ang pinaka-floor area niya po ay 75 square meters. Ang lot area ay 66 naman. So, ang kinaibahan niya sa inner unit ay mas malaki po yung floor area nito ng additional 7 square meters po. Sa inner unit po kasi, 68 square meters po yung floor area. Pero kita nyo naman, kahit inner unit po yung makuha nyo, ay talagang maluwag pa rin yung kanyang living space, especially po sa second floor na meron ba siyang hallway, and pwede ka pang maglagay ng upuan dun sa second floor. So that's it lang, no, yung mga mapupuntahan po natin gawa ng yung mga ibang areas po dito na ibang areas po ng blocks po ay hindi pa safe puntahan. So, hindi pa kami allowed na pumunta doon. Kaya po, dito muna po tayo. So, ang project po na to ay simula lang last February, kalagitnaan ng February 2024. And hanggang December, until this January, kita nyo naman na napakalaki na po ng improvements, ang dami ng bahay na constructed, which is good, no, kasi bihira lang kayo makahanap ng developer na talagang agaran yung pagkukonstruct, hindi ka na abutin ng 2 years to 3 years bago makalipat. Dito, within a year, ay possible kayong makalipat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ulit, this is Chari Flores, ang inyong licensed broker. And ito po yung ating drone shots ng Ecoverde Lipa po. So ito po ay located ulit sa Barangay Pinagkawitan, Lipa City, Batangas. So ang makikita nyo po ngayon is yung site development, constructed na mga houses, and ongoing houses na kinoconstruct pa lang kumbaga. And some of the development ay road pa lang, and yung iba ay hindi pa po natatayo yung mga houses. Kasi may sinusunod po tayo dito na schedule po, no, ng construction ng mga houses. So parang by quarter po, yung certain blocks po na to yung i-construct, ganyan. So ginawan ko po ng mga label yung mga mga location ng mga blocks po
para ma-familiarize po kayo. So, itong mahabang blocks po na to ay block 14. Tapos sa bandang likod ay block 16, block 17, block 15. Yan, yung mga naka-label po na yan. So, mostly na mga units po dito sa area na to, yung may label ay mga townhouse units po. Ang mga available units po natin ay most likely po ay mas marami sa block 21 po ngayon kasi nag-open tayo ng bagong inventory. Mga inner units lang po iyon. Kung gusto nyo naman ng end unit, meron tayong iilan na end unit na located sa block 17 po. Yung block 21 naman po, ang mga completion po ng mga houses na itatayo po dun ay by between September to December 2025 po. So most likely, ang turnover po ng bahay ay first quarter na po ng 2026. Tapos available naman natin sa Block 17 Lot 5 which is nearly RFO na po siya kasi kinoconstruct na po ito eh. Kaya po 1 month to pay na lang ito. Ang kanyang estimate completion naman ay May to July 2025. So ang turnover nito ay mga August, mga October po ng 2025. Tapos ito naman yung malaking block na to, no, yung location ng amenity area natin na sinasabi ko po sa inyo kanina. Then yung mga units po na ito na nasa harap ay mga premium units po ito, no. So lahat ng mga nakatayong houses po dito, meron na po yang may-ari. Ayan po yung ating update for Ecoverde Lipa, and if you want to contact me, you can check my Facebook and Messenger account if ever na gusto niyo po akong kausapin doon. Yun lang po, maraming salamat.